eksenang yan, kinondena ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na administrator ngayon ng mga property ng KOJC. Tinawag niyang excessive at unnecessary ang paggamit ng pwersa ng mga pulis sa paghahain ng arrest warrant. Nagkakagulo ang pagtugis kay Pastor Apollo Kibuloy at iginiit ng mga miyembro at lalo na sa abogado niya na illegal ang ginawa ng PNP. Pwede na arrest warrant lang ang dala mo, napapasok ka sa isang gated na facility. Ito ang pagpasok sa posibleng tinataguan ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang ating tatalakayin mga kapatid, yung nangyaring kaguluhan sa pagtugis kung saan muling kinalampag ng PNP, SAF, at CIDG ang Kingdom of Jesus Christ sa pagtugis ng kanilang wanted na founder, Pastor Apollo Kibuloy. Kumusta muli? Ito yung lingkod, Brother Wendell Talibong, nagbabalik. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming at sa mga kapatid natin na bago lang, inaanyayahan natin, lalo na sa mga napadaan lang sa ating channel, na huwag kalimutan na pindutin ang like, huwag kalimutan ding mag-subscribe, at huwag kalimutang pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment. Ito ang bahagi sa pangyayari na nagkagulo sa pagtugis kay Pastor Apollo Kibuloy. Yun, sa PNP SAP yun, no? Na kung saan makita natin ang pangyayari nang pumasok ito sa posibleng pinagtataguan ni Pastor Apollo Kibuloy, dinumog ng mga kaanib nito. Pero may bahagi din sa video na kusang pinasok yung posibleng pinagtataguan. Ito. Eksenang yan, kinondena ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na administrator ngayon ng mga property ng KOJC. Tinawag niyang excessive at unnecessary ang paggamit ng pwersa ng mga pulis sa paghahain ng arrest warrant. Hindi rin daw katanggap-tanggap na nangyari ito sa isang place of worship.
Tanong ngayon ni Duterte, ang overkill ba na ito ang magiging trademark ng administrasyon ngayon sa mga individual na hindi pa naman napatutunayang guilty? Dagdag pa ni Duterte, magiging pareho ba ang pagtrato ng administrasyon sa mga kritiko at mga taga-suporta nila? Paano raw masisiguro ng pamahalaan na mapapangalagaan nito ang saligang batas kung nilalabag? At ayon sa mga miyembro nito at sa kaniyang abogado na illegal ang ginawa ng PNP daw. Ano sa palagay ninyo, mga kapatid ko? Meron tayong katanungan dyan. Maniniwala ba kayo na yung ginawa ng PNP ay isang illegal? Comment down below. Ito ang bahagi sa pahayag at mga pangyayari. Pwede na arrest warrant lang ang dala mo, napapasok ka sa isang gated na facility at pilit mo itong sirain para lang makapasok ka. Bawal po ito, illegal po ito. Yung nangyari kanina ay service of warrant of arrest against Pastor Kibuloy and 5 others. So, hindi po yun search warrant or raid. Tayo sir, this is really overkill. Sa tingin mo, meron kaya nagpalabas ng order nito para gawin itong ganitong operation? Kasi klaman niya. Sa mga kapulisan sir, tanungin mo sila, magsabi nila, we are just following orders. Alam naman natin saan ito nag-ugat sir? Doon naman saan galing? Ay, ang pamumulong ito, number 1 po yan, ang pamumulong ito sir. What's their interest? Pastor Apollo Sikul is just an ordinary man from a third world country, sir. Nangangarap puro kabuti. Itong lahat na nakikita nyo, sir. Nakikita nyo yan? Mga innocent, may mga criminal ba dyan? Tapos gaganito yun para kami ginagago dito, sir. In our own compound. This is a private property. They will serve their warrant, search warrant. Anong klaseng warrant, sir? Meron po kami representative pag-usapan po. Anong gusto nyo, sir, sa loob? Gagayin po kayo, sir. But we had to follow the protocol. May media, dapat gani, may barangay captain. Dapat gani, sir, may representative here. Hindi na hinintay, sir. Para bang, sir, isang element of surprise para mabulaga kami, sir. Yun pang gusto nilang gagawin. Tapos, sir, tingnan mo, sir, dapat yung mga pinadala nila dito ng full battle gear, ito yung ipadala na dun sa NPA, sir. Ipadala. Sir, wala kami kalaban-laban po, sir. Hindi ba taga dito? Nandiyan ako sa taas kanina, sir. Nandiyan sa taas. Grabe yung tulakan. Wala kami. Kung babarilin kami, sir, wala kami magawa. Pero ayaw namin nagkaguluhan, sir. Hindi kami mga violenting tao. Hindi kami mga violenting tao, sir. Ang tinuro namin sa ating pastor nito, puro kabutihan. Ito sa lahat, mga media. Kayo dyan. Sir, kung si pastor may ginawa kami na kalukuhan, kabuhay, inabuso kami, matagal na panang wala na kami dito. Simple, sir. Common sense po yan. Yes. 30 years, 40 years, I've been here in the Kingdom Ministry, sir. Yes. Tapos, sir, makinig ka muna, sir. Tapos, sir, isa, dalawa, tatlo, magsasabi lang sa labas na ganito inabuso ko. Ba't papaniwalaan? And how about us, thousands and even millions? So unfair. So unfair po, sir. Kung gagawin yan sa mga pamilya ninyo, sir, ito bahay po namin ito. Inaruga kami ni Pastor dito. Yes. Sir, kami pa lang. Sir, kung hindi po kami kinukup ni Pastor, mga kriminal na po kami ngayon. Yes. Totoo po yan, sir. Marami dito mga rebelde, sir. Pero dahil sa tinuruan kami ni Pastor, puro kabutan. Not even a single evil thing. Yes. Ni Pastor dito. Ganito, tiruin mo, sir. Ilan yan? Bilangin mo, sir. Compare po sa amin dito. Wala po kaming armas. 4 o'clock in the early morning, simultaneous in different compounds. Tiruin mo, sir. Ang nakabalandra po sila kanal, sir. Mga Armalite, full battle gear. Marami pang mga magazine dyan, sir. Ano masasabi niyo, sir? May nasaktan? May masaktan, sir. Paano mo yan makontrol, sir? Paano mo yan makontrol? Their entry is illegal. They will present the search warrant. Sabi namin, sir, may lawyer po kami. Lalabas ang lawyer, mag-usap po. Peaceful po. Ayaw nila natagulan. Much more kami po, sir. Kasi po tinulong po sa amin, sir, hindi po kami mga barumbado. Hindi rin po kami mga bastos. What they did, puro po yan kabastusan. What they did, sir, kung sino man nag-utos sa kanila, porkit mga pulis lang yan, iutusan, may mga puso din yan. May mga kabutihan din yan, sir. What we want, sir, is fair. Fair lang po. Ito, sa media, ito, lalabas ito, sir. Every time lalabas ang pangalan ni Pastor Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ, may nakita ba kayo, sir, na positive? Wala. They will all hide. Negatibo! Bayan ang media. Totoo ba yan, sir? Bakit, sir, pinabroadcast pa din yung kabutihan na ginagawa namin? Wala. We are not demanding all of you, trabaho niyang media. Pero what we are hoping, sir, we will just be fair, balance, sir. Prior nito, may info na ba kayo na aatake yung mga... Sir, we are ready all the time po, sir. Buhay po namin nakataya dito, sir.
buhay pa namin kasi ito yung buhay namin. Every time po sir, this is sacrifice. Magtatanong sila saan si Pastor, hindi namin alam sir. Wala pong kakalam sir. Kami dito sir, nabuhay lang po kami. All the full-time miracle workers, mga members, lumaksa po dito sir. Because ganyan po namin kamahal si Pastor. Kasi alam po namin, sino ba ang nakakalam kay Pastor? Kayo na nasa labas? O kami na nasa labas? Very simple. Yes, kasamang rent. Each and everyone, pwede nyo tanungin sir. Simultaneous, tanungin nyo isa-isa. Based of legal. Tanungin nyo isa-isa sir. Yes, kasamang rent na paling... Sir, kanina, wala po na mga maga dito. In case of search warrant, nakita mo sir. Hindi nga search warrant, pero pinapapasok wala to palis na. Every building sa loob sir. Nagtitindana sa mga tao diri sa gawa sa compound, kunya mapilabot ang sa tulod nga bahay karong panahon na kasamang rent. So, pero kinitanan giklaro sa kanila kining mga naali gikanada po sa Davao City. Kini mga membro nagasapok karong nga panahon na kasamang rent. Huwag mong sirain ang aming napakaganda na compound sir. Yes, kanina nakasulod na. Oh, nakasulod na ganina kasamang rent kay base sa istorya. I-focus ko doon sa mga sakop sa mga komunidad, labi na ang lapin force, ang kiring compound sa namin tinatayuan namin. Maunang adunay mga pipila na sang dalitaon kasamang rent ato sa pag-asulod sa tuang o pag-sulod sa tuang mga otoridad kasamang rent. Okay, kaganina ligawas ko si Atty. Israelito Torion, panpangan mga representante ni Pastor Apollo Kibuloy, pero pa maghatag og pamahayag alabot sa natabong proseso sa pag-alughog sa mga balay sunod rin sa compound na kasamang rent kay kita po na mismo media di po ta makasulod parang ta maka-susi sa kanisang sa sulod kung giunsa ang unsa nga proseso ang gihimo sa mga otoridad yang ilang gi-raid ang mga balay atin ganing ginulaan sa nagtago si Pastor Apollo Kibuloy kasamang rent. Ayaw nila sir, walang binigay na wala, diretso po. Diretso sampa. I think sir, dapat sir. Okay, kana to ang tinuon kasamang rent no kasi Atty. Israelito Torion ang mga opisyalis diri sa tuwang kapulisan di pa po maghatag og ilang mga kasatag sa pamilya. Kaya understand no kama napay ginahimo nga pagalugog sa panahon na kay simultaneous kining operation sa tuwang mga otoridad kasamang rent sa pagsilbi sa ordinary ito. Pastor Apollo Kibuloy karon nga adlaw. So kana pangalan nga to ang dugang katikaran diri sa Flores labi na ang mga pronouncements sa ang mga otoridad o diri sa pastor sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy labot kini nga pangtabo karong panahon. Kana to ang pagpanubay kauban si Radyo Man Don Pulayaw kasama mo sa balitang serbisyo publiko. Radyo Man Joel Gray taga sumabot pa sa mga taga Manila, taga Region 10 na nandito. Kayo mismo, di ba pagtataka yan? Tinanggal ilang kapulisan sa Davao 40 dahil lang sa mga issue na ganyan, pati ang kanilang hepe, and then biglang sasalakay na gino. What is that? Coincidence? I don't think so. Sa kabayong, ganon. May pinusasan ka doon. Pero nyo, unang-unang nyo, may pinusasan. Tama ba yan? May nakita ba silang baril doon? Yung kanilang mga sinesearch. Walang search warrant. Walang search warrant. I think ipakita mo na search warrant. Mag-usap. Kayo sa media. Kayo dyan mga kapulisan, gusto nyo ng kaguluhan? Ayaw namin. May buhay din kami pinatulad. We have to abide sa law. Yung batos, pinapasok na. Kung nakita nyo po na nyo kanina. So yung pinusasan nila i-arrest ba nila? Nandun, ewan ko sir, what's the update of that? Pero ang sa amin lang sir, pwede po nating ilagay yan sa tama. Everything. Ayaw ng kaguluhan. Pero mo, ano yung impression? Dahil ba kami nang biko na... Sa karon pa sa malalaman kasi may mga pinusasan doon eh. Dalawa, as far as we know, dalawa pinusasan. May tinadyakan pa dito. Kasi mapapasat na sa amin ma'am dito sa Kingdom. Walang problema. kami sa inyo. Thank you sir ha. Thank you sir. Bait niya sir. Bait niya sir. Pero, Ay, kay na matugan ni hagod kay Pakita mo yung mukha. yan kana oh. Oh kana. lagyan ko na din po ng ice water. Oh. So, pero wala naman after that. Lupol ba yan? Wala na. Dito yung madyo ko na to yung. Hindi naman siguro sila yan. Yung magdanan po. Wala na po siya matapakan pa. Hindi sila diyan ma'am. Accidental, Accidental. No, Anyway, we will just... Ma'am, pwede ba namin siyang i-check sa aming medical? Ano naman ma'am kami? May medical doctor po kami. Sige, samahan na lang namin ma'am sa medical doctor namin ma'am. Sino magsama sa kanila? Yes ma'am, mayroon. Samahan niyo. Sige, samahan niyo na lang para masikaso natin.
Sino magsama? Sulti sa ilaw sa gitna sa Dede. Yung kanina na ako, di ba nakasarado pa yung gitna? Teka, huwag mo nang alis yan. Hintayin natin yung kasama mo. Nanay dito sa loob. Ay pumasok na sa loob, dalawa. And then, ginanon yung gate. Tapos tumalon kaming dalawa na babae. Tapos ginanon ko yung gate. Tapos nabukas niya yung dito sa banda. Ginanon. Tapos ginanon ng lalaki yung ano ko yung nakabelt. Tapos bala dito. Yun, hinihila-hila yung liig ko. Sabi niya, alis ka dyan. Sabi ko, hindi pwede. Bawal kung ginagawa nyo. Sige lang, pislit akong kamot. Sige na kunyang anaon. Ayan o. Ayan o. Kaya. Ipa-medical ka na lang muna ngayon. Samahan ka nila. Samahan na lang. But in the meantime, ano na kayo? Disperse na kayo? Disperse na kayo. Yan po. Disperse na. Kapulisan na tugad. Ito lang panex na inilawan sa mga gamit-gamit. Masina dito makauntay. Kaya nasa damo isang suwaran mga rabadi ay. Sa restaurant rabaya. Oh, yeah. Sige, so yun na sir. So yun, napagalaman mga partner na wala pa palang mga search warrant na dala. Hindi warrant of arrest lang. Pero yung compound doon sa Glory Mountain ay sinira po. Warrant of arrest lang. Yan. So, Yan. Kasi aton problema gano'n. Kaya pag yung pumasok ulit. Pumasok ulit. kabalo mo? Alam ba ninyo na hindi search warrant? Warrant of arrest lang. Ngayon, lahat kayo lahat kayo wala mo itago sa balita. Medical, no? Atong kapulisan na po. Yung dalawang nasaktan mga kapartner na dalawang babae. Pa-medical ng kapulisan dahil may dala naman po silang medical team. Yan sa kasamang Renz sa may paggawa sa tao na kasamang Renz. Ang ginawa po nun yung ladder po, meron po kasi isang naiwan sa taas ng car truck po. So yung isang naiwan po na yun, ito po yung nakatapos po. Wala po siyang ibang natapakan na ako yung natapakan at itong kaubanan po na para makababa po siya. So wala, actually wala dyan niya nabantayan dyan kung sa dyan ang nasa iyang baba. Kaya isa na lamang po siya atong moto na ano siya, gibot niya naman ako sa wala na din po. Kasi nakatalikod po siya sa akin. Opo, kasi pinilit po talaga. Kasi sinabi po namin na hindi. Kasi po, pagpasok pa lang po nila, nasa gate na po kami. So, ginapigilan po namin sila i-open yung gate pa. Pero in-open pa man din po nila. Tapos, pag-open po nila, naka-ready naman po sila. Kami, puro babae din po kami na nasa unahan po ng gate po nung time na pumasok sila. So, wala po talaga kami nakasgood na ano. Morning budget po. Ma'am, morning budget. ulitin natin ma'am, ano yung nangyari sa mukha mo? Natamakan ko combat shoes po because sa taas sa fire truck po ng SAF po. Bakit na? Bakit natamakan? Kasi po wala na pong ladder noon. Nakuha na po yung ladder pa. So isa na lang po yung naiwan na SAF sa taas po ng fire truck. So wala na po siyang ibang matungtungan. Siguro ako na lang din po yung natungtungan niya. So ito, kaya po ganito po yung nangyari. Anong ginawa mo doon? Wala na din po. Kasi wala na po kaming ibang ano nun eh. Kundi mapigilan po sila na makapasok po eh. So nag-join first po kami na hindi po sila makapasok po. Hindi po. We are all blinded po. Blinded na kasi. Opo, alas 4 po. Kasi po, may prayer po kami niya ng every morning. Tapos, wala po, hindi po natuloy yung prayer namin. Kasi, yun. Ano mga persahan nilang pinasok talaga? Opo, persahan po talaga po. Kasi, kung ano po eh. Basta po eh, naglagay po talaga sila mismo ng ladder eh. Tapos pinipigilan po namin sila na makapasok po eh. Hindi sila pumatok, hindi sila nagkikita. Hindi po, ladder po talaga yung ginamit po nila. Gumamit po talaga sila ng hagdanan po. Pero nung nakapasok na sila ma'am, ano po? Pinigilan po namin sila. Pero wala silang ano na mag-serve sila ng mga wala po agad silang sinabi po. Basta pumasok po sila diretso. Sige, ano pangalan natin ma'am? Jasmine po. Ma'am Jasmine. Bayaran. Jasmine Bayaran. Ano nangyari sa mukha mo? Natapakan po ng combat shoes po. Natapakan ng ano special action? Ng Upan sila, upan pa. Ma'am, klaruhin lang po natin accidentally, hindi intentionally.
Ayan. So, mali kasama Kani ang isa sa Intention talaga apakan yan sila. intention, hindi unintentional kasi property yan yan. Intention talaga. Kani ang interviewan ninyo o kani isa sa mga nasundan. Kalagkad ko tapos ipadlak ko dyan ang kilid. Itali ko nila sa Dali na isa ba, no? itali ko nila, gihana ko sila long. Tapos gila kong ibajak-jakan, sipaan, sumbag. Unsa nga team ang Sumbag kasi atong unang attempt sa kuan sa Masap, katong mga naka-uniform. Oo. Tapos wala na ko ni palag kay wala akong kulatahon pag mo palag ko. Ilan sila, sir? Daghan ko sila, wala na ako kabantay kay nitabo na mo sa umnaw. Asa ka that time? Dari sa isa mo sa security dari Sa gate? Oh, nagapugong tapos pero saan jud nila kuan jud gisudlon jud. Oo. Nya anak ko sir, ayaw ninyo kana sir kay mga babae ba, luoy kaayo. Luoy kay mga bata babae, muni nagpugong dari. Nya wala naman na di man sila mapugungan kay kuan man kining gusto na jud sila mosulod. Nabawal man yun sila mosulod. So, gipunta na mo, ang mga babae na nangaipit na to, mga bata, nasama na mga mo. O to, isa po ko na itulak ko sa ilaha. Pag tulak na ko sila ha, ila kong gikaladkad. Pagkaladkad sa kanito, ila kong gipadlak sa ilalong. Tapos gibadyakan ko, gitulatan ko. Wala, Pila ka sumbag? di na ko maihap. Pero daghan? Maraming beses. Tapos dito sa gilid, itali ko kaya naka-ID man ko. Dili ko di na ko mupalag. Gana akong kuha na, hindi. Itali, gana. Oo, ha? Yan akong kamagyanan na ako para makahinga ko. Pero sige na ko, bugong kayo, gana. Pero ginaanak ko nila. Gina ako sa ilalong. Moto, mga kuhan. Kadugayan, pag tanaw na ko, ilan na mong ibuyan. Moto ni sibat din ko. Walang ganito, mga 3:59 AM. Wala naitabo na mga staff. Oh, mga natabon ko. Wala ni mo makakita ang now. Dili ma-identify kay daghan. Ang mga pangalan? Kagubot naman ko. Ang mga pangalan wala makita. Dili Wala na po. ako makuha ng pangalan. Basta mga sub. Sa inyong grupo diha, pila mo kabuk na samdan? Kuhan mi upat, duha. Ganun na nga ba? Duha ka babae, duha ka lalaki. Duha ka isa ka security. So muli ka sa mga friends, no, ang na-experience sa pipila ka mga secret personnel dito sa Kingdom of Jesus Christ. Isa ito sa mga guardia ng KOGC na piusahan na pumasok itong membro ng SAP at pinukod na ako sa mga partner dahil nga ako ayaw nang papasukin itong mga membro ng SAP. Pero ang ginawa sa kanya ay pinadyakan daw at sinuntok ng maraming beses mga kapartner. So, kinuwento niya. So, nakita pa natin sa kanyang liig na may namumula ako sa kanyang liig mga kapartner. Mag-official statement po siya dito, kay mag-medical po tayo. Ayan, dito tayo mga kapartner, no? Sa mga kababaihan po na nasaktan dito sa ginawang paglusok na CIDG. Balik sir. Nasa kanisa. Third. Ilan namang May mobile sir. Ay sa magawa ko. Walang mobile sir. Dala. Clinic. Enjoy lang. Try ba? Ano ka lang? Para sa anak ko. Fight lang, fight. Kita lang. Dalong na akong hospital. Sige ko yun. Ano ba si Jay yun? Naigo ko. Kami. Kami mo kayo. Dadalhin sa hospital itong naapakan ng manok. 5 AM. Ito mina sugod ni kuan, sugong sa gate kay isakan nit sila sa kuan, sa gate yun. Nakasulod sila. So, diligid kita sa kabalong. Medyo nila ligay sa glory of prayer sa lahingan. Yun ang bahagi sa mga pahayag ng kaanib ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero kung balikan natin,
Ano kayang nangyari sa mga pulis na dinubog? Ito, wala pa tayong detalye nito. May video na may mga pulis na kapasok dong sa isang fire truck kung saan dinumog ng mga siguro miyembro ito ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay, ito, balik natin. Ito. Oh, nakapasok. Dinumog na. Ayan, ilang mga sap ito. Oh, mga sap to. Diba ito tawag din na obstruction of justice? Ayan. Ginamitan nila ng flashlight yung mata ng sap. At ito pa. Pero ang tanong, anong nangyari kaya? Pwede. Ito, anong nangyari kaya nitong, ito, nakita niyo? Ito mga dinumog. Ayan. Wala pa kayong detalye tungkol dyan. Ayan, dumami na sila, So, napasok talaga ng PNP ang posibleng pinagtataguan ni Pastor Apollo Kibuloy, pero ni Anino di talaga nakita. So, ano sa palagay ninyo mga kapatid? Mahuli kaya ng PNP itong si Pastor Apollo Kibuloy? Ano sa palagay ninyo? Nandyan kaya si Pastor Apollo Kibuloy sa pinagtataguan niyang kingdom? Mahuli kaya siya? Abangan ang susunod na kabanata. Yun ang mga pangyayari na yumanig mismo sa Kingdom of Jesus Christ na sikta. Yung pagtugis kay Pastor Apollo Kibuloy, muling pagtugis, muling pag-serve sa mga warrant of arrest laban sa kanya. Ngunit, di nakita ng PNP kahit anino sa posibleng pinagtataguan ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya, sundan natin pa ito mga kapatid, mahuli ba ng PNP o pinagsanib na puwersa ang tinaguriang makapangyarihan at impluwensyadong founder ng Kingdom of Jesus Christ kung saan patong-patong ang kaniyang kaso. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.